Pumayag ang pag-ibig niyang wagas. Come on! Amen! Gantimpala ay kanyang igagawad. Ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag. Naroon ako at tutugon agad. Amen. Praise the Lord. Pwede na po kayo mo po. Ang aawitin po ng choir ngayon ay sumasamba, sumasamo. Yan po aawitin ng choir po. At atin po nga. Oh. Hello. Amen. Pakinggan niyo po ang mensahe ng awitin. Hello. 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 Hello, Mike.
more power than I ever dreamed. I'm learning to lean on Jesus. A joy I can't explain is filling my soul since the day I met Jesus, my King. His blessed Holy Spirit is leading my way, is teaching, and I'm learning to live. Learning to lean, learning to lean. I'm learning to lean on Jesus. Finding more power than I ever dreamed. I'm learning to lean on Jesus. There's glorious victory each day now for me, as I dwell in His place so serene. He helps me with His task, if only I ask. Every day now I am learning to live. Learning to lean, learning to lean. I'm learning to lean on Jesus. Finding more power than I ever dreamed. I'm learning to lean on Jesus. Learning to lean, learning to lean. I'm learning to lean on Jesus. Finding more power than I ever dreamed. I'm learning to lean on Jesus. I'm fine more help as ever appear. I'm learning to lean on Jesus. Amen. Si Colonel po ay nag-birthday po nung August 15. Na po? Brother Freddy Herradura po. Amen. Praise the Lord. Salamat po, sir. Learning to lean. Amen? At ang dapat nating gawin sa Panginoon ay sumamba at laging magsumamo sa Kanya. Praise the Lord. Handa po natin ang puso at isipan po natin sa pakinig ng salita ng Diyos. Tawagin ko po muli si Pastor Vic Tolentino. Amen. Thank you, Brad. Magandang umaga muli sa bawat isa. Maraming salamat sa awiting yan. Kung meron mang desire ang isang anak ng Diyos, ayan, matuto tayong magdepende, sumandal sa ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Purihin ang Diyos. Maraming salamat, Brother Freddy, sa awiting yan. Amen. Tayong lahat po ay tumayo. Nung isang araw pa ito, nung nagkausap kami ni Brother Derry, ako'y nagtataka bakit naalala ko yung sinabi ni Pastor Tabanda. Sabi niya, pag ako ay gumawa ng mensahe, laging meron akong backup. At binubuksan ko kanina yung aking tablet. Ayaw magbukas. Hindi ko alam ang problema. Buti na lang may backup ako. may hard copy na nandito. Amen. Praise the Lord. Sapagkat ito pong mensaheng ito ay pinag-pray ko po sa Panginoon. And kinausap ako ng Panginoon sa puso ko na maibigay itong mensaheng ito ngayong umagang ito. Amen. Kayo ba'y masaya ngayong umaga? Amen. Sa labas, makulimlim, umuulan, pero tayo'y magpasalamat, nandito tayo sa loob ng church. Amen. What you miss today by not missing church? Anong mga bagay ang iyong naiwasan dahil
nandito ka ngayon sa church. Amen. Yan po ang ating papakinggan ngayong umagang ito. Hebrews chapter 10 verse 25, a well-known verse patungkol sa topic na ito. Hebrews chapter 10 verse number 25. Amen. Pag kayo po ay nasa Titus, malapit na kayo sa Revelation. Katabi po na nun yung Hebrews. Hebrews chapter 10, verse 25. Amen. Muli sa aming mga bisita, nagpapasalamat po kami kahit makulimlim sa labas, pinaunlakan nyo yung mga imbitasyon sa inyo at kayo'y nakarating. Amen. May mga bagay na kayo'y na-miss doon sa labas. Okay lang, kasi nandito kayo sa loob. Sa mga mananampalataya, may mga bagay tayong na-miss sa labas sapagkat nandito tayo sa loob ng church. Yan ang titignan natin ngayong umagang ito. Kung nandyan na po kayo sa talatang Hebrews chapter 10 verse 25, pwede po ba magsabi ng malakas na amen? Parang mahina pa, no? Yung gawin natin parang 1,000 yung nagsabi ng malakas na amen. Amen! Ayun, pambira na dagdagan. Amen. Praise the Lord. Ready now? Read. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Tayo muna sandaling manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel, Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyong mga salita. Kumilos po kayo, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Alam nyo ang pangangailangan ng bawat isa. Meron dito, O Diyos, nangangailangan ng kaligtasan, ipagkaloob nyo po. Meron dito, Panginoon, na iyong mga anak nangangailangan ng hamon mula sa inyong mga salita. Hamunin nyo po ngayong umagang ito. Meron dito, Panginoon, mga nalalamig, inyong pong painitin. At ngayong umagang ito, O Diyos, ipakita nyo po, ipadama nyo po sa bawat isa una sa lahat ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, at ang iyong paghamon, Panginoon, sa bawat isa. Maging ang iyong tagapagsalita, pagkalooban nyo po ng kapangyarihan kailangan. Patawad po, O Diyos, sa aming mga kasalanang nagawa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Pwede na pong maupo. Anong mga bagay ang iyong naiwasan dahil nandito ka ngayon? What you missed today by not missing church? May mga tao na takot umattend sa church dahil meron silang mamimiss na maganda. Some people are so afraid, it seems that they are going to miss out on something good if they go to church. Alam niyo ba, this is the same philosophy that a lot of young people have nowadays. Dahil sa panahon natin, wala na yatang hindi exposed sa ating mga kabataan. Nakakatakot, no? Lahat na ay exposed sa maraming mga kabataan. Kapag namuhay ng tama at kalugod-lugod sa Diyos, sabi nung iba, mamimiss out nila yung maganda para sa buhay nila. Alam mo ba kung ano ang iyong mamimiss sa mga kabataan kung hihintayin mong ikaw ay mag-asawa bago makipagtalik o makipag-sex doon sa opposite? Ano ba yung iyong mamimiss? Gaya ng sakit na AIDS, mamimiss mo yon. Merong iba mainipin, no? Meron ako mga tinuturuan na high school. May iba doon, pag-graduate ng 4th year, mag-aasawa na. Biro mo yon? Pero ano yon? Sakit gaya ng AIDS? O kaya sakit ng babae o ng lalaki? Masamang konsensya or guilty feelings. Yun ang iyong mga mamimiss kung maghintay ka ng panahon para sa iyo. Maghintay ka ng panahon, may itinakda ang Diyos para sa iyo. Yung masamang reputasyon, mamimiss mo yun. Pangit at masamang halimbawa sa iyong magiging mga anak o sa ibang kabataan.
Sama ng loob ng mga magulang. Yan yung mga mamimiss mo. Masamang halimbawa sa mga miyembro ng church. At higit sa lahat, pagpapahiya mo sa ating Panginoon. Yan ang iyong mga mamimiss, mga kabataan, kung hihintayin mo yung araw para sa'yo. Kung hihintayin mo yung panahon para sa'yo. Huwag mo unahan ng Diyos. Merong itinakdang araw para sa'yo. Sa ating mga kabataan. Yung iba na hindi wise sa buhay ay okay lang mamuhay ng masama at hindi gumagalang sa magulang, nagdadabog, walang respeto, at kapag may edad na, tsaka na lang aayusin ang buhay. Mali. May principle po sa Biblia, what you sow, you reap. Paano mo maayos ang buhay mo kung ano mga kalokohan pinaggagawa mo? Aanihin mo yan. Hindi mo pwedeng sabihin, tsaka ko na lang aayusin ang aking buhay. Yung iba natatakot mamuhay ng tapat sa Diyos, baka pagdating ng araw ay sabihin, sayang ang aking naging buhay. Subalit ang totoo ay yung sinasabi nating pagsisisi sa huli ay laging sayang. Hindi ko inayos yung aking buhay dati. Yan lagi ang nangyayari sa huli. Hindi pwedeng namuhay ka ng tama sa Panginoon at pagkatapos, pagdating ng araw, sasabihin mo, sayang, namuhay ako ng tama para sa Panginoon. Walang ganon. Lagi at lagi na lang sasabihin mo, sayang, dapat inayos ko yung buhay ko. Please, people don't look back across their years of life and regret living for God. They regret having lived for the world, the flesh, and the devil. Let me tell you this morning what you missed by not missing church this morning. Una, na-miss mo yung ulan. Biro mo hindi ka nabasa ng ulan. Nandito ka sa loob. Listen and you will learn you're going to miss out on if you decide to be a faithful Christian. Ano yung mga mamimiss mo if you come back this afternoon? Sunday afternoon is still Sunday. And Sunday is for the Lord. Mabusog ka man ngayon o hindi, kailangan mong bumalik mamayang hapon. Bakit? Because Sunday is for the Lord. Yan at laging dahilan. Bakit ka babalik? Kasi ang linggo para sa Panginoon. Sabihin mo, konti lang yung nakain mo ngayon o nabusog ka, punta ka pa rin mamaya. Kasi linggo eh. Wednesday night. Wednesday, no? Prayer meeting nyo. Oh. Pag nandito ka Wednesday night prayer meeting, meron kang mamimiss doon sa labas. Kaya punta ka mamayang hapon, punta ka pag Wednesday prayer meeting, and every time you have service in this church. Actually, what you miss by not missing church are things really you don't need and you don't want. Ano yung mga bagay na yon? Unang-una, the opportunity to be disobedient to the scriptures. The first thing that you will miss sapagkat nandito ka ngayong umaga is that opportunity to be disobedient to the scriptures. Ano sabi ng Bible? Not forsaking the assembling of ourselves together. Naiwasan mo ang pagkakataon na suwayin ang banal na kasulatan. Hindi mo nasuway ang banal na kasulatan sapagkat ikaw ay nandito ngayong umaga. Amen! Praise the Lord! Hindi ko nasuway ang salita ng Diyos ngayong umaga sapagkat nandito ako ngayon sa church. Biro mo yon? A good choice made. Tama yung pagpili na ginawa mo ngayong umagang ito. Bakit? Nandito ka sa loob. Ang tamang pagpili sa ating buhay ay naghuhubog ng ating karakter. Kaya maraming mga tao, mali na lang ang laging napipili sa buhay
Kaya anong klaseng buhay ngayon meron sila? Pero pag tama at lagi mong napipili sa buhay mo, huhubugin ka niyan, magkaroon ka ng tamang karakter. Biro mo yan? At yung ginawa mo ngayong umaga ay isa roon. Biro mo, na mismong suwayin ang salita ng Diyos, a good choice made, and a good conscience kept. Tamang konsensya, alam mong kailangan kang nandito ngayon. Biro mo kung nandun ka, nasa bahay ka o kung nasaan ka, anong konsensya meron ka? Binabagabag ka, dapat nandun ako. Sunday ngayon, dapat nandun ako sa church. Biro mo yun? Kinukonsensya ka. Pero dahil nandito ka ngayon, you made the right choice. You have a good conscience kept and a good consequence realized. Mabuting inisip. Alam mo na merong magandang mangyayari tuwing ikaw ay na-attend sa church. Hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na suwayin ang banal na kasulatan. Bakit? Sapagkat ikaw ay nasa church. Amen? Amen? Dapat matuwa ka, nandito ka, biro mo. Hindi ko alam kung Monday to Saturday, kung nasusuway mo ang salita ng Diyos, but today you are here in the church. Amen! Hindi mo nasuway ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves together. Diba? Hindi mo ma-appreciate yun. Sabi mo, Panginoon, maraming salamat. Nasa church ako ngayon. Pero mo yun. Paano kung nandun ka sa labas? Paano yung nagdadalawang isip ka na hindi ka naka-attend? Hindi mo nasunod ang salita ng Diyos. Ang sabi niya, not forsaking the assembling of ourselves together. Merong isang tao, pangalan niya hindi ko alam kung kilala niyo to, si Elizabeth Elliot. Meron siyang kapatid. At isang araw, yung nanay nila ay pumayag na paglaruan noong kapatid na lalaki yung mga bag na itinabi ng nanay. One day, the mother walked into the kitchen at nakita niya nakakalat yung mga itinabi niya mga bag na nilaro nung anak niyang lalaki. Ang pangalan ng anak na lalaki si Thomas. So Tom was out at the piano with his father, singing hymns. Andun siya ngayon sa kanyang tatay, umaawit sila nandun sa piano, kumakanta siya, at dumating yung nanay. Sabi niya, bakit maraming kalat doon yung mga itinabi kong mga bag, nandoon lang nakakalat? Sabi niya, but ma'am, I want to sing. Anong sabi ng tatay? It's no good singing God's praise if you are disobedient. It's no good singing God's praise if you are disobedient. Biro mo, may dapat ipatabi, hindi itinabi. So, ngayong umagang ito, the opportunity to be disobedient to the scriptures na mismo. Di ba, alin ang mamisyon, di ba? Basta laging sumusunod sa Panginoon. And today is Sunday, and Sunday is for the Lord. Hindi lang ho Sunday morning. Sunday afternoon, it's still Sunday. Hindi ko alam ilan sa inyo ngayon ang hindi pupunta mamayang hapon. Pag hindi ka pumunta mamayang hapon, anong sabi? Sinuway mo ang salita ng Diyos. Pero kung gusto mong mamisyon, umattend ka mamayang hapon. So pag nandito ka mamayang hapon, na mismong suwayin ang salita ng Diyos. Di ba napakaganda yung mamisyon na hindi sundin yung salita ng Diyos? Kesa naman, mamayang hapon, titignan ko kayo isa-isa. Naku, si ano nakaupo doon, ba't wala na? Yung bakit? Ano nangyari? Ha?
Kaya ako tumitingin sa inyo, iniisa-isa ko kayong tignan para alam ko kung sino yung mamaya. Sabi nila nung medyo high school pa lang ako, sabi nila meron daw akong, ano ba yon? Photographic memory. Photochromic tuloy, akala ko photographic memory. Yung pag tinignan ko, alala ko yan. Mahabang panahon ko maalala yan. Hindi ko lang ngayon kung meron pa rin ako noon. Photographic memory. Pero tinitignan ko po kayo isa-isa ngayong umaga. Kaya mamaya kung wala ka, sinuway mo ang salita ng Diyos. Bahagi ka ng katawan. Paano kaya mamaya yung katawan? Punta rito mamaya, nung umaga may kamay, pagdating mamayang hapon wala nang kamay. Sa aming mga bisita, I hope na you can come again this afternoon. Merong mga bagay, pinahintulutan ng Diyos mangyari ngayong umaga, kaya ka nandito. Hindi ko alam kung anong mga pinagdaanan nyo, yung mga aming mga bisita, anong mga struggle na inyong pinagdaanan, kung ilang beses na kayong inimbitahan, lagi nyo tinatanggihan, pero ngayong umaga nandito kayo. Amen. Purihin ang Panginoon at nandito kayo. May magandang inihanda ang Panginoon sa inyo. Sa aming mga bisita ngayong umaga, merong inihanda ang Panginoon sa inyo. Walang bayad, libre, kaligtasan galing sa ating Panginoon. So, the opportunity to be disobedient to the scriptures, yun ang una mong na-miss sapagkat nandito ka ngayon umaga. Pangalawa, the opportunity to be derelict in service. Itong derelict, sabi, parang ngayon ko lang narinig Hinanap ko yung ibig sabihin ng derelict. D-E-R-E-L-I-C-T. Derelict. Ano ba yung derelict? Ang ibig sabihin nito, in a very poor condition as a result of disuse and neglect, lacking a sense of duty, careless, negligent, disregardful, lazy, neglectful, lahat na lang puro neglecting. Ibig sabihin, the opportunity to be neglectful in service. So una, the opportunity to be disobedient to the scriptures. Pangalawa, the opportunity to be derelict in service. Anong sabi doon ikalawang bahagi inong talata? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Merong mga mananampalataya, merong mga membro ng church na neglectful sa pananambahan. You missed that this morning. Dahil nandito ka. You were not neglectful sa service ng Panginoon. Why? Because you are here today. Ito ay pagtitipon ng mga tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ito ay pakikipagtipon sa ating Panginoon, the King of Kings and the Lord of Lords. Biro mo, nandito ka ngayong umaga. Alam nyo ba, mas mahalaga pa ito sa meeting doon sa konseho. Mas mahalaga pa ito sa meeting sa kongreso. Mas mahalaga pa ito sa meeting sa Senado. Mahalaga pa ito sa anumang mga klase ng pagtitipon. Bakit ito'y pagtitipon ng mga tinubos ng Panginoong Hesus? At ang sabi niya, utos niya ito na dapat ikaw ay nandito kapag araw ng linggo. Alam nyo, linggo at linggo at linggo ng linggo lagi. One way or the other, lagi nating naririnig ito. Pero merong iba pa ring mananampalataya ang nasa isip. Basta ngayong umaga lang ako a-attend. Mamayang hapon din ako a-attend. Buksan yung isip, buksan yung puso, ang linggo para sa Panginoon. Utos niya ito. Utos ito ng Panginoon. Kung meron ka mang iniisip na gagawin mo mamayang hapon, gawin mo yan pagkatapos ng afternoon service. Huwag mong ipagpalit yung afternoon service sa iyong gagawin. Marahil sabi mo, ay, ganun pala dapat. Bali, sa susunod na linggo,
ganun ang aking gagawin. Bakit hindi mo magawa ngayong linggo? Today is Sunday, and Sunday is for the Lord. Amen? Kung naniniwala ka na ang Sunday para sa Panginoon, pwede ba magsabi ng malakas na amen? Kukunti. Parang may nag-iisip talagang hindi pupunta mamaya. Kung naniniwala ka, ang Sunday, ito'y para sa Panginoon, pwede ba magsabi ng malakas na amen? Mas malakas pa, amen! Yan, marami akong narinig nag-amen. Hintayin kita mamaya. Mamayang hapon. Ito po'y utos ng Panginoon. Yung opportunity na i-neglect mo yung pananambahan, na miss mo yun sapagkat nandito ka ngayong umaga. Pero kung wala ka dito mamayang hapon, then you become neglectful of the service of the Lord. Hindi ka gaya ng iba na nag-miss ng service sapagkat nandito ka ngayon. Hindi mo ito kinatamaran. Bakit? Kahit nakita mo makulimlim kanina, sige ka pa rin at pumunta ka at nandito ka ngayon. Di ba? At lalo ka nagpasalamat, Panginoon, maraming salamat na sa loob na ako ng church, hindi ako inabot ng ulan. Biro mo kung nandun ka pa sa labas, nagko-contemplate ka pa kung pupunta ka ba sa church o hindi, nabasa ka na ng ulan. Pero nandito ka sa loob, hindi ka nabasa ng ulan. Kahit may mga konting anggi lang yan. Hindi naman yung ulan talaga. Ang maganda, nandito ka sa loob ng church. Amen! So, you won't be, ito medyo tong salitang to shirking. You won't be shirking your responsibilities. Hindi mo iniwasan ang iyong responsibilidad. Yung shirking, ibig sabihin yun, to avoid doing something that you are supposed to do. So, hindi mo in-avoid yung responsibilidad mo. Attending church is responsibility. Naalala nyo yung sinabi ko sa inyo mga nakaraang Sunday? Responsibilidad ito. Responsibilidad ng bawat anak ng Diyos. Amen. Isipin nyo, kung di tayo niligtas ng Panginoon, saan tayo papunta? Doon sa nag-aalab na apoy ng impyerno kung datnan tayo ng kamatayan. Paano na lang kung hindi tayo iniligtas ng Panginoon katulad ko? Lango sa alak, sigarilyo, sa lahat ng klaseng bisyo nung ako'y nagtatrabaho sa hotel. Buti na lang, 1982, nung nandun ako sa Mandarin Hotel, niligtas ako ng Panginoon. Biro mo, gabi-gabi, inuman, punta lagi sa patay. Biro mo, gabi-gabi nagpupunta kami sa patay. Patay sinding ilaw. Pag ang duty mo, 6 to 2, alas 2, tirik pa yung araw, pupunta kami sa restaurant, doon kami magiinuman. Pagtingin namin sa labas, medyo madilim na, babayad na kami doon, punta na kami doon sa patay. Patay sinding ilaw. Biro mo yan, halos gabi-gabi yun ang ginagawa namin nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Pero isang araw, nahabag ang Diyos sa akin, ako'y kanyang iniligtas. At yung mga bagay na yon, inalis ng Diyos sa akin. Doon sa mga mananampalataya hanggang ngayon ay naninigarilyo pa rin. Baka may dala kang isang pakete pa dyan. Meron ba? Isang stick lang para hindi halata. Kasi masyadong makapal pag isang pakete. Ang inalis sa akin ng Panginoon, hindi yung sigarilyo. Ang inalis ng Panginoon sa akin, yung panlasa ko doon. Kaya kahit nandiyan may naninigarilyo, na nagagalit lang ako doon sa usok, pero wala na yung, di ba, ganon? Yung mga naninigarilyo, di ba? Pag may nakita ka naninigarilyo, parang nag-aano yung ano mo, at pengingang candy kunyari. Tapos maya wala na nakatingin, punta na sa tindahan, isang stick ng Marlboro. Di ba? Kasi nandun yun nandun yung panlasa, hindi mawala. Yun ang niluhod ko sa Panginoon. Panginoon, alisin niyo itong panlasang ito sa akin. Kaya kahit yung paborito kong sigarilyo noon, sinisigarilyo ng katapat ko, wala na akong ganon.
Nagnanamnam pa, parang gustong magsindi rin. Nawala na yon. Pati alam nyo ba yung damo ay ordinaryong sigarilyo ko na lang yan. Dati nung wala pa ako sa Panginoon. Inalis din ang panlasa ng Panginoon sa akin. Inalis niya. Kaya pag meron ako nakikita o naaamoy, ayoko na. Kaya lang ang side effect sa akin, nanginginig yung katawan ko. Maganon ako. Lalo na pag visitation, may pupunta sa mga sulok-sulok na mga bahay-bahay, may maaamoy ako, hihinto akong ganyan, tapos nanginginig ako. Pero ayoko na yon. Kaya lang yun yung epekto sa katawan ko. Pero yung panlasa sa mga bagay na yon, inalis ng Panginoon sa akin. Pero mo yung mga bagay, hindi ko alam kung ano yung inalis ng Panginoon sa buhay mo nung ikaw'y tumanggap sa Panginoon. Di ba yung pagpunta mo rito every Sunday? Di ba, paraan ng iyong pagpapasalamat sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Hindi ko na ginagawa yung mga bagay na yon. Why? Isang araw ako yung iniligtas. Di ba? Isang paraan ito ng iyong pagpapasalamat, ililiban mo pa. Ha? Ipapalit mo pa sa ibang mga bagay na hindi mahalaga. Gaano bang halaga nung iko'y iniligtas ng Panginoon? Biro mo, ibinaling ng Diyos yung kanyang paningin sa iyo. Nakita ka niya at iko'y kanyang iniligtas. Ano ba nung every Sunday? Actually, ilang oras lang talaga ng Sunday ang ating ibinibigay sa Panginoon. Hindi pa natin maibigay. Ha? Alam nyo bakit yung ibang mga sekta, parang sa tingin natin, parang sila'y dumadami. Alam nyo bakit? Maraming mananampalataya, they are neglectful of the service during Sunday. Kung sabi natin, totoo yung ating sinasamba, ang Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinasabi natin yung ating inaatinan ay ang church na itinayo ng Panginoon. Bakit hindi natin maibigay yung araw ng linggo para sa Kanya? Yung buong linggo, hindi natin maibigay. Dahil nandito ka ngayong umaga, biro mo yan, na mismo yung opportunity na maging disobedient sa salita ng Diyos. Na mismo yung opportunity na maging neglectful or derelict in service. Merong isang gusto ko sanang sabihin itong ano ang iyong na-missed? Hindi ka nagkaroon ng pagkakataon iliban ang pagtitipon ngayong umagang ito. Merong isang istorya, ito in 1984. Unemployed cleaning woman noticed a few bees. Ano ba yung bees? Bubuyog. Bustling around the attic of her home. Since there were only a few, mga ilan-ilan lang yung nakita niya, lumilipad-lipad, she made no effort to deal with them. Over the summer, the bees continued to fly in and out of the attic vent. And while the woman remained unconcerned, unaware of the growing city of bees. So the whole attic became a hive. And the ceiling of the second floor bedroom finally caved in under the weight of hundreds of pounds of honey and thousands of angry bees. While the woman escaped serious injury, she was unable to repair the damage of her accumulated neglect. Linggo at linggo, tuwing umaga ka lang nandito, you are accumulating neglect in your life. Ano kaya mangyayari pagdating ng araw? Ito, yung kisame na pinuno ng mga bubuyog at ng mga hani, yun ang bumagsak.
Ano kayang babagsak sa buhay mo pag ikaw ay naging neglectful sa pananambahan? Gusto mo magaang lang? O gusto mong mabigat ang babagsak sa buhay mo pag ikaw ay naging neglectful sa pananambahan? Nakakatuwa, nandito ka ngayong umaga. At mas lalong nakakatuwa pag nandito ka mamayang hapon. Amen! Biro mo, the opportunity to be disobedient to the scriptures na mismo. The opportunity to be derelict in service na mismo. And then number 3, the opportunity to be discouraging to the saints. Iyon ang iyong na-miss ngayong umaga sapagkat ikaw ay nandito. Naiwasan mo ang pagiging nakapanghihina ng loob sa kapwa mo mananampalataya. Hindi ka naging nakapanghihina ng loob sa kapwa mo mananampalataya. Bakit? Sapagkat ikaw ay nandito ngayong umaga. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. Pero mo yan, mamaya ikaw yung hinihintay ng katabi mo, mamayang hapon, nasa na yung katabi ko? Pinanghina mo ng loob yung katabi mo. Pareho kayo nag-amen ngayong umaga, pagkatapos mamayang hapon, amen. Nasaan na yung katabi ko? Nawala. Pinanghina mo ng loob yung katabi mo kasi wala ka mamayang hapon. Gusto mong hindi mapanghina ng loob yung kapwa mo, mananampalataya? Punta ka rito mamayang hapon ulit. At tumabi ka doon sa katabi mo ngayon. Sino ba yung katabi mo ngayon? Mamaya, tatanungin ko kayo. Kung yung katabi nyo ay yung katabi nyo ngayon. Sabi mo, andun yung katabi ko sa kabila. If you don't miss church this afternoon, then you will miss the opportunity to be a discourage to the preacher. You will miss the opportunity to be a discourage to the worker. You will miss the opportunity to be discouraged to the members. Alam niyo ibig sabihin ng discourage? To deprive of the will to persist in something. To dishearten by expressing disapproval or by suggesting that a contemplated action will probably fail. Take away hope to express disapproval. Ibig sabihin, pag wala ka mamayang hapon, ibig sabihin hindi approve sa'yo yung pananambahan pag Sunday. Gusto mo lang half day, Sunday morning lang. Parang sinasabi mo yan pag wala ka mamayang hapon. Utos ng Panginoon ang pakikipagtipon. So, biro mo, kung nandito ka mamayang hapon, yung paborito mong upuan ay hindi mababakante pag nandito ka mamayang hapon. Yung ngiti mo ay masusumpungan ng katabi mo. Di ba kanina, pinaano kayo ni Brother Derry, ngitian mo yung nasa kanan mo, pati yung nasa kaliwa mo, ngitian mo. Kaya lang pag ngitian mo yung sa kanan mo, tingnan mo muna. Kasi pag sinabing ngitian mo yung sa kanan mo, lahat nakatingin doon. Ngitian mo yung nasa kaliwa mo, nakatingin doon. Wala na, hindi niya nakikita. Pero biro mo yun. Hindi mababakante yung upuan mo mamayang hapon. Yung ngiti mo, hindi mo ba alam, mamimiss siya nung katabi mo? Ha? Nakikita ka niya pag umaawit, ang lakas ng boses mo, kahit medyo hindi nasa tono, pero malakas, inaawit naman yan para sa Panginoon. Ako, ang boses ko wala sa tono eh. Buti na lang yung mga anak ko ay nagmana ng kanilang boses doon sa kanilang nanay. Hindi sa akin. Pero biro mo yan, yung saya mo ngayong umaga, mamimiss yan ng katabi mo pag wala ka mamayang hapon. So, anong nangyayari? You become discouraging to the others.
Biro mo yung, sige nga, magsabi nga kayo ng malakas na amen ulit. Amen! Oh, mamimiss yan ng katabi mo mamaya. Nag-amen ka. Pag amen niya mamaya, saan na yung katabi ko? Wala na yung katabi ko. Yung lakas ng amen yung ngayon, magandang malakas din yung amen mamaya. So by sight, nakikita ka, nandito ka. By speech, naririnig ka. And by spirit. Ano yung by spirit? We worship in spirit and truth. Kasama ka sa espiritu ng pagsamba. Kulang mamaya pag wala ka. Kasi we worship in spirit and in truth. Hindi sinabi in spirit naman hindi nakikita. Ibig sabihin yung pagsasama natin. We have the same spirit. Alam nyo ba yun, ang pagkilos ng banal na espiritu, iba yung pagkilos ng banal na espiritu individually. Pero iba rin yung pagkilos ng Panginoon ng banal na espiritu as a church. Pero mo yung pag wala ka mamaya, kulang yung espiritu ng pagsamba kasi wala ka. Itong mga sinasabi ko po sa inyo ngayong umagang ito, napakahalaga po ito. Time and time again, ito lagi ang struggle ng maraming mananampalataya. In every churches, pag Sunday ng umaga, ang dami-dami. Pag Sunday afternoon, wala na, iilan na lang. Purihin ang Panginoon doon sa amin sa General Trias. Yun ang ginawa ng Panginoon doon sa amin. Dati-rate, Sunday afternoon, 5:30 yung aming service. Bago pa lang naman kaming as a church. So, pag umaga, 55, 60, yun yung attendance namin. Pagdating ng 5:30, sabi nila, swerte na. Swerte na yung maka-20 kami. Pero nung pagpasok ng 2014, bago pa pumasok ang 2014, sabi ko sa mga members sa church, dagdagan natin yung oras para sa Panginoon. Anyway, Sunday is for the Lord. Kaya, tatapos kami, actually, ngayon tapos na kami, 11:25. Mahaba na yan, 11:25 sa amin. Pagkatapos nun, yung mga ibang medyo malayo-layo, nagdadala na sila ng kanilang pagkain. Doon na sila nagsasalo-salo. Biro mo, may fellowship pa. At pagkatapos noon, 1 o'clock, umpisa na kami ng afternoon service. Yung 55, 60, pagdating ng hapon, siguro mga 2-3 lang yung mawawala. Pero karamihan nandun lahat. Ilan lang kami noon. Lalo na dito, biro mo kung mamaya, yung dami nitong mga nakaupo, ganun din ang dami mamaya na nakaupo. Amen! Praise the Lord! Biro mo yan, hindi ka naging discouraging sa kapwa mo mananampalataya. So una, ano ang iyong na-missed? Opportunity to be disobedient to the scriptures. Pangalawa, ano yung na-miss mo? The opportunity to be derelict in service. Pangatlo, ano yung na-miss mo? The opportunity to be discouraging to the saints. And then, lastly, ayun, nagsusuot na ng sapatos. Ayun, isa, nagsuot na ng sandals. O yun, yung isa, nag-ayos na ng bag. Sinilalagay na yung Bible sa loob ng bag. Last point na last point. Okay. Ito yung na-miss mo. The opportunity to be disregardful of the second coming. The opportunity to be disregardful of the second coming. Yung naiwasan mo ang pagiging pagwawalang bahala sa pagbabalik ng ating Panginoon. Biro mo yan, alam nyo kailan ang dating ng Panginoon? Ang pinakamalapit? Mas malapit ngayon kaysa kagabi. Mas malapit ngayon ang pagbabalik ng Panginoon. What if the Lord will come after the service? Di ba? What if the Lord will come after the Sunday afternoon service? What if the Lord will come after the Wednesday prayer meeting? Hindi natin alam. Pero sigurado dadating ang Panginoon. Pag every service na nandito ka, every service nandito ka, you are not
disregardful of the second coming. Biro mo yan? Turo ng Bible yan, doktrina yan sa Biblia. Ang Panginoon babalik anytime, any moment. Sabi nga, in a twinkling of an eye, ang pagbabalik ng Panginoon. At kung titignan natin ang panahon ngayon, nandyan na lahat yung mga palatandaan. Hinihintay na lang yung pagbabalik talaga ng Panginoon. Gusto mo ba kung ang Panginoon dumating ng linggo, ay nandun ka sa bahay, sambahan ng Panginoon? Di ba napakaganda? Eh kung dumating ang Panginoon Sunday, nandun ka sa SM Mall. Dumating ang Panginoon Sunday, nandun ka naglalaba kasi yun lang ang pagkakataon mo maglaba. Sunday, dumating ang Panginoon. Nandun ka sa beach. Alam niyo, may story nangyari doon sa aming pinanggalingan church. Sunday. Isang jeep sila, isang pamilya, may mga kasama pa sila. Na-aksidente yung jeep, namatay yung tatay. Anong sakit para sa asawa yun, di ba? Anong sakit para sa kanyang mga anak yun? Yung ba kailangan pa para gisingin ka na yung linggo ay para sa Panginoon at hindi para sa ibang bagay? So, sabi doon sa talata ang binasa natin, and so much the more as ye see the day approaching. Hindi natin alam kailan darating ang Panginoon. Dapat aware tayo, conscious. Hindi lang conscious, consensus. Alam mong dapat gawin. Confident. Alam mo, tiyak, darating ang Panginoon. So, pang-apat, kung dahil nandito ka ngayong umaga, na mismo yung opportunity to be disregardful of the second coming. So, ngayong umagang ito, 4 na bagay, mga masasamang bagay, ang na mismo sapagkat nandito ka ngayong umaga. Ano yung una? The opportunity to be disobedient to the scriptures. Ano yung pangalawa? The opportunity to be derelict in service. Ano yung number 3? The opportunity to be discouraging to the saints. And then number 4, the opportunity to be disregardful of the second coming. So ngayong umagang ito, narinig mo ang mga bagay na ito. Ano ang iyong gagawin? It's your choice this morning. Anong pipiliin mo? Bumalik mamayang hapon? O hindi bumalik mamayang hapon at itong na-miss mo ngayong umaga, hindi mo na mamimiss mamayang hapon kasi wala ka dito mamaya. But if I were you this morning, may mga bagay na struggle sa'yo, but this morning, pwede mo dalhin yan dito sa Panginoon. May imposible ba sa Panginoon? Meron bang imposible sa Panginoon? Meron bang imposible sa Panginoon? Wala. Dalhin mo yan dito ngayong umaga. At sabi mo, Panginoon, nagdadalawang isip ako kung pupunta ako mamaya o hindi. Pero Panginoon, ilagay mo sa akin yung mga bagay na kailangan ko para hindi ako magdalawang isip. Nandito ako mamayang hapon sapagkat una sa lahat ito'y utos mo sa akin. Tayong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Habang nakayuko, nakapikit ang ating mga mata, sa aming mga bisita, meron pong lalapit sa inyo para kayo'y kausapin at i-share sa inyo yung napakahalagang bagay kung bakit kayo inimbitahan pumunta dito ngayong umaga. Meron pa po nandito sa harap na bisita. Please, sila po ay inyong akayin. Meron pong mag-share po sa inyo ng salita ng Diyos. At yung pinaka-importanting bagay, ayaw po naming mamiss nyo ngayong umagang ito. Sa bawat mananampalataya ngayong umaga,
member ng church na ito. Hindi ko alam paano ka kinakausap ng Panginoon ngayon. Hindi ko alam kung ano yung dinadaanan mong struggle ngayong umaga para hindi makabalik mamayang hapon. Hindi ko alam yung attempt na ma-disobey mo yung salita ng Diyos, nawa ay wag mangyari mamayang hapon. But you can talk to the Lord. Pwede mo siyang kausapin ngayong umagang ito. Walang imposible sa Kanya. Unahin mo siya sa buhay mo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Meron kang alalahanin, mamayang hapon, unahin mo ang Panginoon. Makita mo kung anong gagawin ng milagro ng Diyos sa buhay mo ngayong umagang ito. Habang nakayuko, nakapikit, dakilang Diyos, maraming salamat po. Kumilos po kayo ngayong umaga sa mga anak niyo po. At dalangin ko na ito'y ilapit nila, Panginoon, dito sa altar. Panginoon, meron mang mga anak mo dito na kahit minsan hindi pa nakapunta dito sa harap, dalangin ko na ikilos mo, Panginoon, yung kanilang mga paa para pumunta dito sa harap at makipag-usap po sa inyo. Lord, I pray, kayo na po ang kumilos ngayong umaga, banal na Espiritu. Ito'y akin dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Habang nakayuko, God had spoken to you, this is the right time for you to come. Punta po kayo dito sa harap, kausapin niyo po ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel. Maraming salamat po, O Diyos, sa ginawa niyo po ngayong umagang ito. Sa bawat anak niyo po na pumunta dito sa harap, hindi ko po alam kung ano mga kanilang inilapit. Kayo nakakaalam nito, O Diyos. Bigyan niyo po ng katugunan, Panginoon. Dalangin ko, patuloy kang kumilos sa inyong mga anak, Panginoon, na hindi nag-express ng kanilang paglapit sa harap, nasa kanilang mga upuan lamang. Hindi ko alam kung anong mga kanilang sinasabi sa inyo ngayong umagang ito. Pero dalangin ko, O Diyos, kumilos kayo patuloy sa inyong mga anak na bigyan ng halaga, Panginoon, ang pananambahan kapag araw ng linggo. Linggo man ng umaga, o linggo man ng hapon, o Merkules man ng prayer meeting, o bawat araw, Panginoon, na merong pananambahan, ay dalangin ko po, Panginoon, ang inyong mga anak, patuloy kayong kumilos na ito'y kanilang masiglang laging puntahan, Panginoon, sapagkat araw ito lagi ng pagtitipon ng mga kapwa mananampalataya. Sa iyo, O Diyos, lahat papuri, pasasalamat, at maging ang mga kinakausap ngayong umaga, kumilos po kayo sa iyong mga anak, bigyan ng wisdom, karunungan sa kanilang pag-share. Ang bawat isa na sinesharean ay makatanggap ng biyaya galing po sa inyo na buhay na walang hanggan. Sa iyo, O Diyos, lahat papuri, pasasalamat, at dinadalangan din namin patuloy si Pastor Dolps, si Ma'am Diding, patuloy kayo manguna sa kanila at maging yung speaking engagement ni Pastor Dolps sa araw ng bukas. Bigyan siya ng wisdom, karunungan, kalakasan, kapangyarihan galing po sa inyo upang makapanghamon sa mga mananampalataya. Ito po amin dalangin may pasasalamat sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po.